Sa isang matinding kaganapan sa West Philippine Sea, hinabol ng Estados Unidos ang 3 barkong pandigma ng China matapos pumasok sa Sulu Sea at lumabas sa Sibutu Passage. Ayon sa mga open source reports at obserbasyon mula sa China, nakita sa satellite images na ang USS Carl Vinson, isang nuclear aircraft carrier ng Amerika, ay namataan sa Sibutu Passage nitong Pebrero. Isang malinaw na indikasyon ito ng mabilis na kilos ng puwersa ng Amerika sa rehiyon. Samantala, kinumpirma ng Defense Minister ng Pilipinas na matutuloy ang $5 milyong na tulong militar mula sa Amerika, isang hakbang na inaasahang magpapatibay sa ugnayan ng dalawang bansa sa usaping depensa. Sa kabilang dako naman ay opisyal ng inabisuhan ng Panama ang China na hindi na nila ipagpapatuloy ang Belt and Road Initiative. Ayon sa pahayag ng Pangulo ng Panama, si Jose Raul Molino, hindi na nila i-renew ang kasunduan sa China at mas pinili nilang lumapit sa Amerika. Isang opisyal na abiso ang ipinadala sa Embahada ng China sa Beijing hinggil sa desisyong ito. Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Sa gitna ng tensyon sa WPS, nagbigay reaksyon ang maraming Pilipino sa isang kontrobersyal na pahayag ng isang politiko na nagsasabing walang West Philippine Sea at ito raw ay gawa-gawa lamang. Agad namang bumaha ng komento mula sa netizens na iginiit na patuloy ang pagsuporta ng iba't ibang bansa tulad ng Amerika, Japan, Australia, Canada at iba pang bansa sa Europa upang tiyakin ang seguridad ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Malinaw na kinikilala ng mga bansang ito ang WPS na taliwas sa pahayag ng nasabing politiko. Ayon kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., ang mga ganitong issue ay tila bahagi ng taktika ng ilang grupo dahil nalalapit na ang eleksyon. Ngunit sa kabila nito, patuloy ang pagpapalakas ng alyansa ng Pilipinas sa ibang mga bansa. Isang malaking tagumpay para sa ating bansa ang nalalapit na pagiging opisyal na kaalyado ng New Zealand, Canada at France sa Amerika na maaaring magbigay ng karagdagang suporta sa Pilipinas sa usaping pangsiguridad. Sa panibagong ulat, muling namataan ang 3 barkong pandigma ng China na dumaan sa Basilan Strait at lumabas sa Sibutu Passage. Ayon sa mga observer, kasama ng USS Carl Vinson ang iba pang mga barko ng Amerika na may dalang mga fighter jets. Ang kanilang paglayag sa Balabac Strait, Palawan, Sulu Sea at Sibutu Passage ay nagpapakita ng mas pinaigting na presensya ng US sa rehiyon. Sa kabila ng pagsubok ng China na kontrahin ang desisyon ng Panama, mas pinili ng Panama na panindigan ang kanilang kasunduan sa Amerika, partikular sa usapin ng Panama Canal. Hindi nagtagumpay ang China na hadlangan ito, lalo na't mas pinahalagahan ng Panama ang kanilang matibay na relasyon sa Estados Unidos. Ang hakbang na ito ay nagdulot ng iba't ibang reaksyon sa pandaigdigang komunidad, lalo na sa mga bansang may interes sa South China Sea. Sa Pilipinas naman, naging usap-usapan ang pahayag ng isang kongresista na nagsasabing walang West Philippine Sea at ito ay isang katang-isip lamang ng mga Pilipino. Agad itong kinontra ng maraming netizens na nagpahayag ng kanilang saloobin sa social media. Marami ang nagtanong kung wala nga ba talagang West Philippine Sea at bakit Amerika, Japan, Canada, Australia at iba pang bansa sa Europa ang gumagastos ng $1 milyong para sa seguridad ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas? Bakit patuloy ang suporta ng mga bansang ito sa gobyerno at militar ng Pilipinas para protektahan ang teritoryo? Maging si dating Pangulong Donald Trump na kilala sa pagiging mahigpit pagdating sa gastusin, ay naglaan ng pondo para sa pagtatanggol ng teritoryo ng Pilipinas. Ayon kay Pangulong Bongbong Marcos Jr., maaaring ito ay isang taktika lamang ng ilang politiko kaugnay ng nalalapit na eleksyon sa 2025 upang guluhin ang usapin ng West Philippine Sea. Sa kabila nito, nananatili ang paninindigan ng administrasyon na ipagtanggol ang soberanya ng bansa. Samantala, kinumpirma ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr.
na nagkaroon siya ng pag-uusap sa telepono kasama ang bagong US Defense Secretary. Ayon sa kanilang pahayag, patuloy na palalakasin ng Pilipinas at Amerika ang depensa sa West Philippine Sea kasama ang iba pang kaalyadong bansa. Isa sa mga pangunahing hakbang ay ang tuloy-tuloy na deployment ng mga military assets ng Amerika sa bansa. Kabilang din dito ang $500 milyong na pondo para sa AFP Modernization Program na magpapalakas sa kakayahan ng sandatahang lakas ng Pilipinas laban sa anumang banta sa soberanya nito. Huwag kayong mag-alala, nananatili ang suporta ng Amerika para sa Pilipinas pagdating sa depensa, ani Teodoro. Ang pahayag na ito ay muling nagpapatunay na patuloy ang matibay na ugnayan ng Pilipinas at Estados Unidos pagdating sa seguridad sa rehiyon. Kasabay nito, nagpapatuloy rin ang mga military exercises tulad ng bomber mission drills at multilateral maritime activities ng Amerika, Japan, Australia at Pilipinas bilang hakbang upang mapigilan ang agresibong kilos ng China sa rehiyon. Ang mga pagsasanay na ito ay isang malinaw na mensahe sa Beijing na hindi papayagan ng Pilipinas at ng mga kaalyado nito ang anumang uri ng pang-aabuso sa karagatan. Habang umiinit ang tensyon sa West Philippine Sea, maraming katanungan ang bumabalot sa sitwasyon. Ano kaya ang magiging susunod na hakbang ng gobyerno? Magkakaroon ba ng mas matinding hakbang ang China upang igiit ang kanilang pag-aangkin sa teritoryo? Sang-ayon ba ang sambayanan sa patuloy na pakikipag-alyansa sa Amerika? Ano ang maaaring epekto nito sa ekonomiya at seguridad ng bansa? Hindi lamang rin ang Amerika ang magiging tagapagtanggol ng Pilipinas. Inilahad ng Defense Minister ng Pilipinas na maliban sa Amerika, Japan at Australia, nais rin ng New Zealand, Canada, France at iba pang mga bansa sa Europa na magkaroon ng Visiting Forces Agreement sa Pilipinas. Ayon sa opisyal, ang VFA sa New Zealand ay magiging mahalagang bahagi ng pagpapatibay ng alyansa upang labanan ang unilateral na hakbang ng China na baguhin ang international law. Bukod dito, magiging kapakipakinabang din ito para sa disaster risk reduction at humanitarian assistance and disaster response. Bilang isang bansang arkipelago, mahalaga para sa Pilipinas ang mabilisang pagkilos at paghahatid ng tulong sa mga malalayong lugar. Maliban sa New Zealand, kasalukuyang nakikipag-ugnayan din ang Pilipinas sa Canada para sa isang kasunduan sa VFA. Bukod dito, pinaplano rin ang isang kasunduan sa France at posibleng sa iba pang bansang Europeo. Ayon sa opisyal, matagal nang nasa agenda ng Department of National Defense ang mga ganitong kasunduang ito at isinagawa nila ito katuwang ang Department of Foreign Affairs at Department of Justice. Sa kasalukuyan, natapos na ang unang round ng negosasyon para sa VFA sa New Zealand. Ayon sa opisyal, inaasahang matatapos ito sa unang semestre ng taon at maaaprubahan pagkatapos ng pagpasok ng bagong kongreso. Ang kasunduang ito ay susunod sa parehong balangkas ng umiiral na VFA ng Pilipinas sa Australia at Japan. Sa ganitong paraan, mapapanatili ang pare-parehong proseso sa mga alyadong bansa. Ang hakbang na ito ay bahagi ng mas malawak na estratehiya ng Pilipinas sa pagpapatibay ng seguridad at pagtatanggol sa soberanya nito laban sa mga posibleng banta. Sa harap ng patuloy na tensyon sa West Philippine Sea, mahalaga ang pagkakaroon ng matibay na alyansa sa iba't ibang bansa. Bukod sa VFA, patuloy din ang pagpapalakas ng Pilipinas at Amerika ng kanilang ugnayan sa larangan ng depensa. Sa kanilang huling pagpupulong, muling tiniyak ng Amerika ang kanilang suporta sa Pilipinas, kabilang na ang patuloy na pag-deploy ng kanilang military assets sa bansa. Bukod dito, tuloy rin ang $500 milyong na pondo ng Amerika para sa Armed Forces of the Philippines Modernization Program. Sa patuloy na issue ng tensyon sa West Philippine Sea, ano kaya ang susunod na hakbang ng Pilipinas laban sa mga maling hakbang ng China? Ang suporta ng mga kaalyadong bansa ay malinaw, ngunit sapat ba ito upang mapanatili ang seguridad ng ating teritoryo? Ang kasalukuyang administrasyon ay patuloy na nagpapalakas ng depensa ng bansa sa pamamagitan ng pakikipag-alyansa
sa mga bansang sumusuporta sa ating soberanya. Sa kabila ng mga pagsubok, nananatiling matatag ang Pilipinas sa paninindigan nitong protektahan ang sariling teritoryo at kapakanan ng mamamayan. Nakikita natin kung paano patuloy na umiinit ang tensyon sa West Philippine Sea at kung paano nagiging mas aktibo ang mga bansa sa pagsuporta sa ating soberanya. Ang mga alyansa natin sa Amerika, Japan, Australia at iba pang bansa ay patunay na hindi tayo nag-iisa sa laban para sa ating karapatan sa karagatan. Pero sa kabila nito, dapat tayong manatiling mapanuri. Ang bawat kilos sa geopolitika ay may kaakibat na layunin. Hindi lang para sa ating seguridad, kundi pati na rin sa impluwensya at ekonomiya. Handa na ba tayo sa mas malaking papel na ginagampanan ng Pilipinas sa rehiyon? Ano sa tingin ninyo, mga kaalam? Dapat ba nating pagtibayin pa ang ating alyansa sa ibang bansa? O dapat tayong mas maging independent sa ating depensa? I-comment nyo sa baba at huwag kalimutang i-like at i-subscribe para sa mas maraming updates.